Hi guys, mga negosyo, kasi sa Familia, isang maulang araw ng Biyernes sa ating lahat. Sana okay naman kayo, sana hindi kayo binabaha. Guys, alam nyo, excited tayo kasi today may pinuntahan tayo. Ang pinuntahan natin ay isang farm. Free range ang kanilang mga alaga sa kanilang farm. Ang kausap nga natin ay nasa ibang bansa. So, sa Lipa City galing tayo. So, marami sila. Pero siyempre, interested talaga tayo. Alam nyo, before nagkaroon tayo ng free range din, okay? Especially Rhode Island Red. Napakarami nating alaga nun siguro. Napaabot natin na nasa mga 400 yung alaga natin. Then, napakalakas naman natin magbenta. Nung time na yun, yung day old ay 120 pesos. And then, nakakabenta tayo noon ng yung mga ready to breed ng 1,500. 10 plus 1 yung ano natin. And then guys, kanina nga nagkausap kami ni ma'am ng wife ng kausap natin na nasa ibang bansa. Sila raw ay day old chicks nila nakuha na imported. Hindi ko na lang sasabihin yung kanino. Nakakuha daw sila ng 10 plus 1. And then parang may parating pang araw sila. So guys, ako before pa pandemic yan, napakahat talaga ng free range chicken. Meron tayo na sikat na isa. Sabi natin kilala, okay? So sila yung mga imported yung mga breeders nila, and then nag-offer sila ng mga day old chicks. Yun nga yung 10,000, 11 yung 10 plus 1. So imagine yung 1,000 per chick, sa free range sa Rhode Island Red, before, okay? So, and then before ka mag-order, kailangan mag-seminar ka muna or mag-training ka sa kanya. So, kung hindi ako nagkakamali, nag-register tayo, 4,600 something. More than 4,000, almost 5,000 na pa. So, nag-register tayo. But, ang naging problema natin, nung atin tayo na seminar, may mga meetings tayo, may mga urgent meeting tayo sa client, so hindi tayo naka-attend. So, nagtapon tayo ng pera. So, hindi tayo kumuha sa kanya. May mga kinuhanan tayo ng mga farms. So, talagang padami natin. Kaya lang ang problema, nung time na yon, malakas yung baboy namin. Okay, may baboy kami sa farm, free range chicken, and then may mga baboy kami. So ang sow level that time nasa mga 120 rin. And then ang dami nating pitak-pitak talaga ng Rhode Island Red. So may mga nagsabi sa akin na hindi po pwedeng pagsamahin or pwedeng magkasakit yung baboy dahil sa free range chicken. So, kinakailangan mag-decide kami which one ang aming aalisin, alin ang tatanggalin. So, that time naman, okay, nagbablog-vlog na rin tayo, but busy rin tayo nun sa Agpatech. So, ang nangyari, kulang tayo sa tao, wala tayong makuha ng to. And then, that time, gustuhin ko mang ilipat yung free range natin na mga breeders natin and, sa ibang lugar. Kaya lang, that time, wala tayong mapapaglipatan. So, kaya napilitan ako na ang i-give up natin ay ang ating mga Rhode Island Red or free range farming natin. Na-stop natin, and then yung hog racing natin, piglet production, yung tinira natin. So, sa pagbablog ngayon, meron tayong farm nga, yung Taal Volcano Game Farm. Nasa 2 hectares yung ating lupang yon. And then meron tayong katabi na pinaparkingan na hindi pa rin natin nalalamnan. Yan ay nasa 6,500. And then alam naman natin yung Paparabi tree, malaki rin yung space. May mga area tayo, may mga lupa tayo na matagal na nating nabili, hindi naman nagagamit. So ang free range chicken naman, napakadali naman yan. Alam nyo, lambat lang, bubong. And then pag sama-samahin mo sila, hindi nakagandahan. So pwede naman yan na 10 hens and 2 ang rooster. So sila na yung magkakasaan doon. Magkukulik ko na lang ng itlog and then i-incubator kasi yun yung free range chickens. Normally, hindi naman talaga sila naglilimlim. So, incubator. So, guys, naisip ko, tayo sa farm, 6 yung incubator natin, 3 yung hatchers natin. Alam nyo ba, ang incubator natin, ang capacity 1,050, 6 yan. Ganun din yung hatcher natin, ganun din. So, parang sabi ko, nakastock lang. And then, may chiller tayo na 2 na bakante. And may tao tayo. Facilities ay wala ng problema. So kaya nag-isip ako, balikan ko kaya itong free range chicken. And at the same time, alam ko, nakakakita ako na nalulungkot tayo. Nakakakita tayo sa Facebook
may mga kakilala tayo na quit na sa free-range chicken. Lahatan na, titigil na, magpapalit na ng iba, parang ganoon. So nalulungkot tayo, marami tayong alam na, marami tayong kakilala din sa Facebook at sa YouTube na nagko-quit. So para sa akin, gusto kong tumulong, gusto kong magkaroon ng ideas. Kasi yung iba, siyempre nakakita, magbebenta, bibili ako ng Rhode Island Red. And then alam naman natin, dual purpose ang Rhode Island Red. So yung egg production and then meat production. So pero gusto kong mag-create ng market. Yun yung gusto kong gawin, yung katulad ng rabbit. Alam ko mas iba ang manok, kumpara sa rabbit. Kung ikukumpara mo nga yung rabbit before, yung mga nakabili sa akin na medyo malapit lang sa atin, lahat ng produce nila, talaga yun, tunay yun. Kami yung bumibili. Kita nyo naman sa mga vlogs natin. And then, meron pa nga na marami na basta na lang pumunta sa farm natin, sa Papa Rabbit Trade, dala-dala yung mga rabbit nila, ng mga pangkatay nila, yung mga tambak nila, binibili namin. E di lalo na nga yung sa atin galing. So, guys, ang gusto kong gawin, guys, i-educate yung mga tao sa free-range sa farming, sa free-range chicken, paano ba tayo kikita, ano ba yung mga pwede nating pagkakitaan, ilan bang heads ang dapat nating simulan, ano ba yung mga dapat gawin, yung building, yung paano, and then of course yung market niya. Gusto kong ipakita sa kanila ano ba yung age ng manok na dapat nating kanayin para masarap talaga. Kasi may mga pagkakamali, tayo before ganun din, 8 months, 9 months old, kinatay natin. Sabi, nakunat. Sabi, parang mayapa. Ano ba yung mayapa? Parang wala na siyang lasa. Hindi na siya juicy. So, yun yung gusto natin i-share sa atin. So, pwede rin na magtayo tayo ng restaurant na Mang Inasal ang dating. Alam naman yung Mang Inasal, maraming restaurant tayong alam na yun yung ginagamit nila, tinitimplahan nila. So, pwede natin gawin yun. And then at the same time, source of livelihood. Alam naman natin, tayo tumutulong. Gusto ko na pag ginawa natin yan. Of course, gagawa tayo ng mga packages para sa mga OFWs. Gagawa tayo ng mga packages para sa mga tao na gusto talagang pagkakitaan ang free-range farming. May mga package tayo. Pag bumili ka ng 10, libre yung 2 roosters, and then pwede kang mag-avail sa atin ng mga kulungan. Yung mga kulungan, yung mga coop. Alam mo, napaka-importante siguro. May mga iba na may pera naman, may pera na, kailangan nila ng stocks, kailangan nila ng kaalaman, kailangan nila ng building at the same time, talagang all-in-one na. So, one-stop shop ang gagawin natin na talagang kung kayo nag-iisip ng pagkakakitaan. Pero, gusto ko i-educate, gusto ko talagang yung mindset natin na pag tayo nag-alaga ng free-range chicken, ano ba mga dapat natin gawin? Para hindi talaga, para kumita tayo, para food sustainable, parang ganun ba? Parang, so marami tayong pwedeng gawin. Napakalawak ng free-range farming, yung free-range chickens natin. Sure ako pagkakakitaan. So, excited ako na simulan. Bukas nga, pipick upin natin. Meron tayong 25 na hens, 5 na roosters, yun muna. And then meron tayong 2 doon na extra. Kakatayin natin, papakita natin, gawin natin tinola, kaya gawin natin inasal yung isa, ipapakita namin sa inyo para talagang malaman nyo na ayun pala naman, may pera naman pala. Bakit ang dami nagko-quit? Bakit ang dami nalulugi? Yung iba kasi, ang iniisip lang talaga, bibili ako ng 10 breeders. Ready to breed na, ready to lay na. Bibili ako ng 2 roosters. And then, agad, nakapagpaitlog lang, nakapagpapisa. Ang season, nasa mga 20 pa lang. Agad ng benta. Paano ka lalaki? Siguro, mas maganda kung talagang step by step. Then of course, social media. Gumawa ka ng page. Kailangan may page ka. And then may mag-inquire sa iyo. May mga prices ka. So, lahat yan ating ituturo. I-guide kayo. At sure na sure tayo, nakikita tayo. Kasi ayaw kong makakita ng may page naman. But ito, ang page 5 years na nakakakita ako. Next years tayo ako gabi. 6 years na yung page. Pero, ang likes sa mga 700, then hindi updated. So guys, paano kaya kung tayo ay mag-produce ng mga breeders, ng mga chicks, mag-produce tayo ng mga 1 month, 2 months, 3 months, then sa amin kayo kumuha ng breeders ninyo. Yung produce ninyo, kami yung kukuha.
gagawin natin yan. So, ginawa natin sa rabbit noon, bakit hindi natin magagawa na pag sa amin kayo bumili, ang tinatawag nating buyback. Sigurado ako, pag may market talaga, pag buyback, sure ako na maraming mag-aalaga. Sure ako na marami ang babalik. Kasi ang number one nagiging problema lang talaga naman yung market. Ang daming breeders. At saka, kinakailangan mag-concentrate tayo, mag-focus tayo. Kasi may mga iba, Rhode Island Red. May mga iba, Dominance. May mga iba, ang dami nilang breed, ang dami nilang lahi, linyada. Siguro, focus tayo. Tayo ang gagawin natin sa yung Rhode Island Red, focus muna tayo dyan. Kung pwedeng mag-isip tayo, ano ba yung pwedeng i-cross natin, gawa tayo ng isang linyada na bloodline natin, parang katulad sa mga manok. But then, ang number one na pwede natin may tulong, market. Gagawa natin ng market, gagawa natin ng sistema, pasisikatin natin. Pwedeng yung mga ibang may mga nag-aano ng mga inasal sa atin kukuha. Pero ang pinakamaganda, yung i-offer natin na buyback. Kagandahan kasi na sa manok, marami kang panak, magkatay ka, marami kang itlog, dilutuin nyo, iprito nyo, ilabo nyo, ibenta nyo, napakalaki ng market. So gagawa natin yun, guys. Excited ako na yung runong natin, yung alam natin sa marketing strategy, everything, share natin. So, mga kanegosyo kasi sa Farmilla, excited ako. Sana antabayanan nyo. Next vlog natin, siguro bukas, makalwa, may vlog tayo. Antabayanan ninyo yung mga didiscuss natin. Magluluto tayo ng isang inasal, magluluto tayo ng tinola, ipapakita ko sa inyo. Gusto ko magluto rin siguro ng sisig na manok na Rhode Island Red. So, exciting. So, mga kanegosyo kasi sa Farmilla, maraming salamat po. Kung kayo po ay may questions, comment down below. Kung may mga vlogs kayo na gusto natin i-share about business, i-message nyo. So guys, God bless po, keep safe po. Sa mga nagninegosyo po na may pinagdadaanan, pray lang, laban lang, kayang-kaya yan. Tibay lang ng dibdib, okay? God bless po, sabay-sabay po tayong masensa. Bye-bye po, bye-bye po, bye-bye po.